Okay, pag-usapan natin itong pagtanggal sa bus lane, night bike lane para sa ah, EDSA. May nilabas ng statement ang UVAS 1 Coalition, isang grupo ng mga ah, mobility advocates o yung mga ah, nagsusulong ng mga rights at mga naglalabi ng mga ah, benefits para sa mga commuters at sa magtamang daloy ng mga tao. So, ang nasa statement nila is yun nga, support for the EDSA bus lane. Naglabas na rin ng statement ang DOTR na there will be more improvements for the EDSA bus lane. I personally say no to the removal of the EDSA bus lane. Ako ay isang environmental planner dito sa Pilipinas simula 2018 and isa sa mga avid users ng EDSA bus lane dahil ako ay nagtatrabaho sa may Ortigas Center. Sumasakay ako sa may Kamuning at nagbabas dahil mahirap mag-MRT. So, yung sinasabi ni DILG Secretary na tanggalin ng bus lane kung maging at capacity ng MRT, sige, pwedeng pag-isipan kung at capacity na or na kita natin na tama na yung yung service ng MRT dun sa mga commuters. Pero ilang taon na ang MRT, ilang taon na natin ginagamit, ilang administrasyon na paulit-ulit na nagkakaproblema yan. Yung bus lane, yung busway dahil sa pandemic ay naging daan para magkaroon tayo ng at least kahit pa paano ay relief dun sa mga tao na di naman ganun nagmamadali at isang option para sa mga tao na hindi naman kailangan yung mga ruta ng MRT. So, shorter distances for example at yung mga hindi dinadaanan ng MRT mismo. So, Main Avenue for example sa Cubao, isang babaan yan at saka yan na hindi parallel or hindi katumbas dun sa MRT. So, may mga bumababa doon dahil na rin sa kanilang mga ibang pangangailangan. So, makikita natin na and yun nga, the EDSA busway is as a direct na ruta papunta ng MOA. So, wala kang direct na ruta dati from Monumento papuntang MOA. Ngayon lang dahil tuloy-tuloy na ang na-extend yung LRT1. So, no tayo dyan sa pagtanggal ng EDSA busway because it provides an option. Yun ang importante. Hindi tayo mapaparilid sa yung mga commuters ay hindi ma-stop ang kanilang buhay kung halimbawa magkaroon na naman ng aberya ang ating pinakamamahal na MRT3. That experience tells us is very much probable and very much possible. So, hindi rin dapat tanggalin ang bike lane dahil ito ay isang paraan para ating ma-attract yung mobility option na anchored dun sa climate change o nakakapag-hina ng ating mga nilalabas na polusyon. So, marami sa mga nagtatrabaho for example sa ating mga central business districts sa Ortigas, sa Makati, sa BGC, manggagaling sila ng mga Fairview, ng dito sa may West. Ako mismo nanggagaling dito sa may West part, sa may San Juan. Pupunta ako ng Ortigas. Ako ay naka-electric scooter dahil pwede ito sa bike lane. At ito ay nagiging paraan para ako ay maengganyo na magpatuloy na gumamit ng isang paraan na una, hindi mahirap kagaya ng mga siksikan na MRT at pangalawa ay hindi nakaka-impluwensya ng nakakapaglabas ng polusyon gaya ng kung ako ay bibili ng sarili kong sasakyan o motor. Ganun din yung mga naggumagamit ng bicycle users can travel up to
5 to 7 kilometers. So imaginein mo yun from San Juan papunta ng Ortigas, o minsan nga from Manila papunta ng Ortigas, o from Mandaluyong papunta ng Makati. Yun ay pwedeng i-bike dahil meron tayong mga bike lanes sa EDSA. Meron tayong mga paraan para yung ating mga dapat na bibili ng sarili lang sasakyan, dapat na makikipagsiksikan sa MRT o hihintay ng mga jeep na hindi rin naman ma-provide ng ating government, ay nagkakaroon ng option na freedom, ibig sabihin freeing na option para sa ating transportation. So please let us support the EDSA bus lane, let us support the EDSA bike lane, and instead of removing, let us protect and increase the service ng ating bus lane at ating bike lane. Salamat po.